Sa eksena, sinubukan ng halimaw na tumakas, at gumawa ang halimaw ng isang kakaibang kakayahan na tinawag niyang turn the world upside down. Dahil dito, nagdilim ang buong lugar. Napansin ito ni Chumo at nagtaka siya kung ano ang nangyayari. Sinabi ng halimaw na ang tunay niyang plano ay lunurin ang tinatawag na secret land sa kadiliman at pagbaliktad ng mundo. Sa huli, iniwan ng halimaw si Chumo at sinabi na may iba pang gagawa ng trabaho na patayin siya. Sa sumunod na eksena, nababalot na ng kadiliman ang buong secret land at may naririnig na mga sigaw. Mabagal na binuksan ni Chumo ang kanyang mga mata at nag-isip siya tungkol sa nangyari. Iniisip niya kung ano ang ginawa ng halimaw sa secret land pagkatapos itong pagbaliktadin. Bigla namang may lumitaw na tao sa likod ni Chumo. Mukhang tauhan niya ito. Ang tauhan ay nagsabi na sobrang takot siya kanina dahil biglang nawalan ng malay si Chumo at hindi siya magising. Patuloy pa rin na nag-iisip si Chumo at naging seryoso ang mukha nito habang iniisip kung ang kanyang mga kasama na sina Yutong, Jingshan, Yu Qianyan, at iba pang mga cultivator ay naroroon din sa mundong iyon. May biglang lumabas na notisya o mensahe mula sa sistema para kay Chumo na nagsasabing exiled land. A piece of forgotten history. The false demon is looking forward to its arrival. Napansin ng kanyang tauhan na parang may problema si Chumo at nag-ala ito. Inaalok niya si Chumo na babalik siya upang mag-ulat sa kanilang nakakataas at mag-request na palitan si Chumo ng ibang pulis na mag-iimbestiga sa kaso ng pagpatay sa pamilya Liu. Pinapayuhan niya si Chumo na umuwi at magpahinga na lang. At sinabi ni Chumo sa kanyang tauhan na baka dahil sa heat stroke kaya siya nahilo kanina. Sabi niya okay na siya ngayon at dapat na nilang ituloy ang pagpunta sa bahay ng pamilya Liu para sa investigasyon. Samantalang sa isang studio, naguguluhan ang mga tao dahil sa biglang pagbabago ng live broadcast mula sa Secret Land. Si Ms. Bishuang, Miss Kelly, at Mr. Jisheng ay nagtatalo tungkol sa nangyari. Nagtataka si Ms. Bishuang sa paglitaw ng isang ancient city, habang nag-aalala si Miss Kelly sa kalagayan ng mga tagapagligtas at iba't ibang karakter sa laro. Si Mr. Jisheng ay nabigla dahil sa paglitaw ng Floating Cloud City, isang lugar na matagal nang nawala at kilala bilang unang point of contact sa pagitan ng mga halimaw at ng kanilang mundo. At sa eksena pinapakita, may lumabas na isang tao sa screen na tila nasa ibang lugar o espasyo. At may nagsasabi na sa Southern Region, lahat ng mga tagapagligtas ay naging mga residente na ng lugar. Nagtanong ang personalidad doon kung ano na ang sitwasyon. Sinagot siya ng isang kakaibang tinig mula sa tila parang Shining Woods. Sinabi ng Shining Woods na nakita niya si Nan Henshu na nawala na at nagbebenta na ng mga kabaong sa isang tindahan. Tumawa ang tao sa espasyo at sinabi niyang nararapat lang ito kay Daozi dahil mataas ang tingin niya sa sarili at gusto niyang magpakitang gilas. Pero pinag-ingat siya ng Shining Woods dahil kahit si Chumo ay nawala din at naging pulis doon. Sabi ng tao sa espasyo, walang dapat ikabahala dahil hindi sila maapektuhan ng mga patakaran ng mundong iyon habang nasa kanilang ligtas na lugar na espasyo. Plano nilang sagipin ang mundo at ipakita sa ordinaryong tao kung sino ang tunay na tagapagligtas. At biglang ang tao sa espasyo na tila isang pang-cultivator ay biglang nagkaproblema sa kanyang communicator. Mukhang na-invade na din ang kanilang tinatwag na ligtas na lugar. Agad siyang nawala at nabalot na din sa kadiliman at pinalitan ng eksena kung saan naroroon si Chumo at ang kanyang tauhan. Sinabi ng tauhan ni Chumo na nasa bahay na sila ng pamilya Liu kung saan naganap ang pagpatay kaninang umaga. Biglang may notifikasyon na natanggap si Chumo mula sa kanyang sistema. Ayon dito, pumasok na sila sa historical mainline node at binabantayan sila ng isang false demon, isang halimaw na may edad na 50,000 taon. Ang combat power at kahinaan ng halimaw ay hindi pa alam. Sa eksena, isang ama mula sa pamilya Liu ay lumapit sa grupo ni Chumo. Hiling ng ama na sana'y mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang anak at mahuli ang salarin. Ang kanyang anak na lalaki ay 6 taong gulang lamang at dahil dito, mukhang wala nang magpapatuloy sa lahi ng pamilya Liu. Ang tauhan ni Chumo ay nagbigay ng impormasyon na ito na pala ang pangalawang pagkamatay sa pamilya. Ang panganay na anak ni Liu Nian ay namatay din dahil sa pagkalunod 2 araw na ang nakakaraan. Ngayon, ang bunsong anak naman na si Liu Xiangwen ang namatay.
Tinanong ni Chumo si Liunian kung ano ang totoong nangyari sa pagkamatay ng bunsong anak at kung mayroon bang galit sa kanila na maaring magdala ng panganib sa pamilya. Ayon kay Liunian, ang kanyang anak ay nabiktima ng pagputol ng ulo. Sinabi niyang walang dahilan para may magalit sa kanila kaya't hindi niya alam kung sino ang gumawa ng karumal-dumal na krimen. Nang tanungin ni Chumo kung nasaan ang bangkay ng bata, sinabi ni Liunian na ito ay nasa ilalim ng puting tela. Subalit walang anumang bangkay ang makikita roon, kaya't nagtataka si Chumo. Lalo pang uminit ang sitwasyon nang mag-insist si Liunian na nandoon nga ang bangkay ng anak niya at nag-akusa pa siya sa grupo ni Chumo na sila ang pumatay sa kanyang anak at plano pa raw siyang patayin. Sinagot ito ng tauhan ni Chumo na pwede siyang makasuhan ng false reporting at assault sa mga opisyal. Lalong nagalit si Liunian at inakusahan niyang doble kara ang mga tao ni Chumo. Dumating ang asawa ni Liunian at tila naguguluhan sa kanyang asawang parang nawawalan ng katinuan. Inaakusahan ni Liunian ang mga opisyal na kabilang sa grupong pumatay sa kanilang anak na si Xiang Wen. Hinihikayat niya ang kanyang asawa na humingi ng tulong sa labas. Ngunit sinabi ng asawa ni Liunian na buhay at kasama niya ang kanilang anak na si Xiang Wen. Ito'y hindi pinaniwalaan ni Liunian at inakusahan niya ang kanyang asawa na kasinungalingan ito dahil wala siyang nakikita na anuman sa tabi ng kanyang asawa. Lumalabas na apektado ng malubhang trauma si Liunian matapos mamatay ang isa nilang anak na si Xiao Wu. Nang mawala sandali si Xiang Wen, nagsimula siyang mag-imagine ng masamang nangyari sa bata. Pero bumalik naman si Xiang Wen na walang nangyaring masama. Habang naglalakad sa kalsada, nag-uusap si Chumo at ang kanyang tauhan. Tinutukoy ng tauhan na sayang ang oras sa insidenteng yon at tila seryoso si Chumo. Bigla namang may notifikasyon na lumabas kay Chumo. Naglaho na ang pagmamatsyag ng tinatawag na false demon at may babala sa kanya na dapat niyang wasakin ang lahat ng historical mainline nodes upang pigilan ang false demon. Kung hindi, maaring mawala siya sa totoong mundo at matangay sa floating cloud city. At balik sa bahay ni Liunian, na inakala ng lahat na baliw dahil sa akala nilang pagkamatay ng kanyang anak na si Xiang Wen, lumabas ang totoo. Sinabi ng asawa ni Liunian na walang dahilan para magpanggap pa dahil wala na ang mga pulis. Inamin ni Liunian na natatakot siya nang mawala ang ulo ni Xiang Wen, ngunit bumalik ito sa buhay dahil sa kakayahan ng misteryosong Coffin Man. Lumalabas na may tinatago pala ang pamilya, partikular ang asawa ni Liunian. Binanggit niya na hindi dapat ni-report ang insidente sa mga otoridad para hindi malaman ang sekretong koneksyon nila sa Coffin Man na tila may kakaibang kakayahan na muling buhayin si Xiang Wen. Matapos mag-usap ang mag-asawang Liunian at kanyang asawa hinggil sa totoong nangyari kay Xiang Wen at ang koneksyon nila sa misteryosong Coffin Man, napansin nila na may ibang tao sa lugar at yun ay si Chumo, ang kapitan ng mga pulis na kanina'y nag-imbestiga sa kanila. Ibig sabihin, nabisto ni Chumo ang pagpapanggap ni Liunian at posible ngang alam na niya ang kanilang sekreto. Napalantad ang tunay na pagkatao ni Liunian at ang posibilidad na hindi siya baliw, kundi may tinatago lamang. Sa patuloy na eksena sa bahay ni Liunian, dumating si Chumo at tinukoy ang kabaong kung saan naroroon ang bangkay ng panganay na anak ni Liunian. Nagalit ang asawa ni Liu at sinabing tapos na ang kaso, kaya't walang karapatang manghimasok pa si Chumo. Sagot ni Chumo, ang layunin niya ay magligtas ng buhay. Pero nagmatigas ang asawa at sinabing kung gusto niyang galawin ang bangkay ng kanilang anak, kailangan siyang patayin muna. Hindi umurong si Chumo at sinabing kung hadlangan siya, papatayin niya ito. Biglang kumilos si Chumo na hindi napansin ng asawa ni Liunian. Ginamit niya ang kanyang paa para buksan ang kabaong at nadiskubring may dalawang katawan doon. Napansin ni Chumo na humihinga pa ang isang batang babae. Sabi ni Chumo, ito ang unang beses niyang nakakita ng ghost marriage na may kasamang buhay na tao. Napasigaw sa takot ang mag-asawa nang mabuksan ang kabaong at sinabing tapos na sila. Sinabi ni Chumo na dapat talaga silang matakot dahil ang pagtangkilik sa tao at pagpatay ay isang malalang krimen. Sumagot ang mag-asawa na wala siyang alam at sinabing dapat hindi siya hinayaang buksan ang kabaong na ayon sa Coffin Guy ay hindi dapat mabuksan. Sa kabila ng pagtatalo ng mag-asawa napansin nila nawawala ang kanilang anak na si Xiang Wen. Biglang dumating ang isang tao na nakaputing damit at nagsasabing siya ay naapi. Inakala ng asawa na ito ay ang kanyang yumaong anak na si Wu. Mabilis na umaksyon si Chumo para sugurin ang nilalang sa puting damit.
Pinagsabihan ni Chumo ang asawa na hindi na ito ang kanyang anak at plano nitong patayin silang lahat. Hinimok niya ang mag-asawa na sabihin kung ano ang ginawa nila para makahanap ng solusyon at mailigtas ang kanilang bunso. Umamin ng ama na ang coffin guy ang may kagagawan ng lahat. Simula nang mamatay si Wu, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay sa kanilang tahanan. Hiniling nila ang tulong ng coffin guy na nagsabing si Wu ay galit at gusto niyang kunin si Xiangwen. Ang lahat ng detalye tungkol sa ghost marriage ay ibinigay sa kanila ng coffin guy. Hiniling ng ama na iligtas si Xiangwen. Nawala bigla ang nilalang sa puting damit na ikinagulat ng ama. Sinabi ni Chumo na hindi ito ang kaluluwa ni Wu at inaasahan niyang magsasalita ang ama tungkol dito. Lumabas na gawa-gawa lamang pala ito ni Chumo at ng kanyang kasama. Pinuri ni Chumo ang kanyang kasama sa magandang pagganap. At habang ang asawa ay hinalikan ang kanyang anak na si Xiangwen, biglang naman itong naglaho at naiwan lamang ang damit. Nagulat at nataranta ang asawa nang biglang mawala si Xiangwen. Hiniling niya kay Chumo na ibalik ang kanyang anak. Ngunit sinabi ni Chumo na hindi talaga nag-exist si Xiangwen mula sa simula. Ang lahat ng kanilang nakita ay isang ilusyon mula sa isang halimaw na ngayon ay gustong tumakas. Habang tinatangkang tumakas ang ilusyon na halimaw, nakahawig ng isang kabaong na may kamay at paa, pinigilan ito ni Chumo. Inutusan niya ang halimaw na sabihin kung sino ang gumawa rito at ano ang layunin nito. Tumanggi ang halimaw na sumagot. Dahil dito, tinapos ni Chumo ang buhay ng halimaw gamit ang isang malakas na sipa. Matapos patayin ni Chumo ang halimaw, nagbigay ang mag-asawa ng pera bilang pasasalamat sa ginawa niyang paghihiganti para kay Xiangwen. Inireklamo nila ang coffin guy na siyang nagdala ng halimaw sa kanila. Subalit, utos ni Chumo sa kanyang tauhan na arestuhin ang mag-asawa para sa investigasyon. Ayon sa kanila, sila'y biktima lamang, ngunit pinuna ni Chumo na hindi sila biktima dahil sangkot sila sa pagbili at pagbenta ng tao at sa iba pang krimen. Sinabi niyang nararapat lamang sa kanila ang kanilang kaparusahan. Nagmamakaawa ang mag-asawang palayain sila dahil patay na ang kanilang dalawang anak. Ngunit, nagdesisyon si Chumo na ituloy ang pagkakaaresto sa kanila para sa masusing investigasyon. Inutusan din niya ang kanyang tauhan, Lu Chen, na dalhin ang batang babae na nasa koma at hanapin ang kanyang pamilya pagkagising. Tinanong ni Lu Chen kung sasama ba si Chumo, ngunit sinabi nitong kailangan niyang hanapin ang coffin guy. Pinapayuhan siya ng tauhan na mag-ingat dahil mas delikado ang coffin guy kaysa sa halimaw na kanilang napatay. Sinabi ni Chumo sa kanyang tauhan na kailangan niyang habulin ang coffin guy bago pa ito makapaminsala ng higit pa. Tiniyak niya na hindi siya madaling mamamatay. Pinayuhan siya ng kanyang tauhan na maghintay ng backup at huwag maging padalos-dalos. At sumulpot ang isang notifikasyon para kay Chumo na nagsasabing tumaas ang alertness ng Void Demon at magiging delikado ito kapag umabot sa 10. Sa huli, narating na ni Chumo ang bahay ng coffin guy. Dumating si Chumo sa tindahan at tinanong kung nandoon ba ang coffin guy. Sumagot ang isang tao at sinabing 20% off ang presyo ng mga kabaong. Nang tanungin ni Chumo kung siya ba ang coffin guy, sinabi ng tao na hindi siya ito at dumadating lang ang boss sa gabi. Kinilala ni Chumo ang tao bilang isang cultivator, ngunit itinanggi ito ng tao at sinabing kung siya ay isang cultivator, hindi siya maghihirap sa pagbebenta ng kabaong. Inilahad din ng tao na siya ay 29 taong gulang at wala pang asawa. Ito ang konfirmasyon sa kanyang pagkakakilanlan. Tinukoy ni Chumo ang tao bilang isang cultivator na nakilala niya sa Secret Land. Sa simula, itinanggi ito ng tao at sinabing siya ay si Shixin lamang na nagbebenta ng mga kabaong. Pero biglang nagbago ang tono ng kanyang boses at naalala niya ang totoong pagkakakilanlan niya. Sumigaw siya na siya pala ay si Daozi Nanhenshu na parang isang pagising sa tunay niyang katauhan. Nagising na si Daozi Nan Cultivator at kinumpirma ito ni Chumo. Napag-usapan nila ang kanilang sitwasyon na sila at iba pang cultivators na nanggaling sa Secret Land ay napunta sa isang syudad na kontrolado ng isang halimaw. Kailangan nilang hanapin ang halimaw na ito upang makatakas, ngunit may mga patakaran silang kailangang sundan para hindi madiskubre ng halimaw. Sinabi ni Daozinan na mayroon silang backup mula sa 3 Daozi na nagtatago. Subalit biglang napansin niya na hindi niya makontak ang 3 ito gamit ang kanilang token.
Natukoy niya na namatay na ang lahat ng tatlong Daozi, kaya't lalong naging komplikado ang kanilang sitwasyon. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.